Magandang araw! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga napapanahong issue sa ating lipunan, at ito ang pagsugpo sa kagutuman. Ang isyu ng pagsugpo sa kagutuman ay isang seryosong problema na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Tinatayang 820 milyong tao ang nakakaranas ng malnutrisyon at kagutuman. At ang isyung ito ay may malalim na apekto, hindi lamang sa kalusugan kundi pati na rin sa ekonomiya at seguridad ng mga komunidad. Sa Pilipinas, itinuturing ang kagutuman bilang isang pinakamalaking hamon sa pagsalubong ng Sustainable Development Goals or SDG. Partikular sa SDG 2, naglalayong lukasan ang kagutuman at tiyakin ang pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain para sa lahat. Bakit nga ba mahalaga ang isyung ito? Ang kagutuman ay hindi lamang isang issue ng kakulangan sa pagkain. Ito rin ay isang public health concern. Ang malnutrisyon ay may direktang epekto sa kalusugan ng mga tao, partikular sa mga bata at sa kabataan. Dahil nagiging sanhi ito ng malawakang underdevelopment ng utak at katawan na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng chronic disease at paglaki ng mahinang immune system. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng humigit-kumulang 45% ng pagkamatay ng mga bata sa mundo. Bukod pa dito, ang kagutuman ay nakakaapekto sa mga ekonomiya ng bansa dahil nagiging sanhi ito ng pagbaba ng produktibidad ng mga manggagawa at paglago ng mga komunidad. Ano ang mga datos na makakatulong sa pagtukoy ng issue? Una, Global Hunger Index. Ayon sa pinakahuling ulat ng GHI, ang Pilipinas ay nasa isang kategorya na may serious na antas na kagutuman. Ang hindi pagkakaroon ng sapat na pagkain at malnutrisyon ay mataas sa mga rural ng lugar at sa mga mahihirap na komunidad. Ang 10% na populasyon ng mundo ay hindi sapat ang akses sa pagkain. Sa Pilipinas, higit na 5 milyong pamilya ang nakakaranas ng pagkaubos ng pagkain sa isang linggo. Batay sa mga ulat ng Social Weather Station SWS. Upang matugunan ang isyung ito, maaring sundan ang mga sumusunod na hakbang. Pagpapalakas ng programa sa agrikultura. Maglunsad ng mga programa na tutok sa pagpapabuti ng lokal na produksyon ng pagkain. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga makabagong kagamitan sa mga magsasaka. Pagpapalawak ng mga makatarungang pasilidad para sa imbakan ng pagkain at pagtutok sa sustainability ng mga pamamaraan sa pagsasaka. Edukasyon at pagpapalaganap ng malusog na pagkain. Maglunsad ng mga kumpanya na nagtuturo sa mga tao ng tamang nutrisyon at pagpaplano ng mga pagkain. Pati na rin ang tamang paggamit ng mga lokal na pagkain upang mapababa ang gasto sa pagkain. Suporta sa mga mahihirap na komunidad. Magbigay ng direct financial assistance o subsidy sa mga pamilya upang matulungan silang makabili ng pagkain at magtanim ng kanilang sariling mga produkto. Mga taong may kinabang. Ang mga pangunahing may kinabang mula sa mga hakbang na ito ay mga mahihirap na pamilya na hirap sa pag-access sa sapat na pagkain. Mga magsasaka na may kinabang mula sa mga pagsasanay at makabagong teknolohiya sa agrikultura. Mga bata at kabataan na may direktang benepisyo mula sa mga feeding programs at nutrisyon. Ang mga posible namang epekto ng plano ay pagbaba ng antas ng kagutuman, ang pagpapabuti ng produksyon ng pagkain at pagtutok sa edukasyon ng nutrisyon ay magdudulot ng mas mataas na antas ng seguridad sa pagkain para sa mga pook na pinakaapektado ng kagutuman. Pagsuporta sa pagtatamo ng pangkalusugang paglago. Ang mga programa naglalayo masigurado ang tamang nutrisyon
ay makatutulong upang mapababa ang antas ng malnutrisyon at pagtaas ng productivity sa mga lokal na komunidad. Ngayon, paano makakatulong sa pagresolba ng issue? Ang mga hakbang na ito ay makakatulong hindi lamang sa pagbaba ng kagutuman, kundi sa pagbibigay ng long-term solution sa problema ng malnutrition. Kung maisa sa katuparan ang mga plano, magkakaroon ng mas matatag na komunidad, mas malusog na populasyon at mas mataas na self-sufficiency pagdating sa pagkain na nagdudulot ng mas matibay na pag-unlad para sa bansa. Iyon lamang ang aming presentasyon sa video na ito. Sana ay may natutunan kayo at sana'y makatulong din kayo sa ibang tao base sa aming mga iniulat sa inyo. Maraming salamat, hanggang sa muli!